Nabugbog sarado ang isang lalaki. Sa kamay po ng karelasyon ng dati niyang girlfriend sa Bacoor, Cavite. Yung lalaki ang nabugbog. Kita po sa video ang pananakit at pagbabanta ng suspect sa biktima. Hinampas pa daw nito ng bote sa ulo ang biktima. Teka, ang nambugbog yung lalaki. Ano ba? Nalito ako Oo, sino ba ang binugbog dito? Ang kwento nga po ng biktima na si Alex, hindi raw niya alam na may kinakasama pala ang kanyang ex. Ang pakilala raw sa kanya ng babae ay pinsan lang ito tuwing bibisita ang biktima sa bahay. Matapos pong mapanood ang video, dumiretso siya sa police station para humingi ng tulong pero wala raw aksyon na ginawa. Sinisikap naming makuha ang panig ng Cavite Police. Bakit walang ginawang aksyon ang Cavite Police? Dito rin po sa San Juan Police may kilala naman ako na nakawan ng bisikleta. Nagreklamo sila dyan sa may San Juan. Pagdating doon, inaksyon na naman pero iniba daw yung report. Pinalabas ang nakahuli doon sa nagnakaw ng bike ay yung mga pulis. Hindi naman. Ano man nangyayari sa mga kapulisan natin, Sa iba pang balita, mga kapatid. Patay po ang pahinante sa palengke matapos makuryente sa live wire sa Ligaw City sa Albay. Sa investigasyon, nagbababa po ang lalaki ng mga paninda mula po sa taas ng truck nang biglang madikit sa kable ng kuryente. Naku po! Humingi po ng tulong ang mga kasama niya pero natagalan po ang rescuers. Naisugod po ito sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Sumuko po ang truck driver sa pulisya na kalaunay pinakawalan din naman. Isinugod naman po sa ospital ang 20 estudyante matapos sunod-sunod na sumakit ang mga ulo at tiyan sa Gutalak, Zamboanga del Norte. Kanya-kanya silang takbuhan palabas ng classroom habang ang iba umiiyak sa takot. Ayon po sa Rural Health Unit ng bayan, posibleng hindi kumain ng agahan o kaya'y nalipasan ng gutom ang mga bata. Posible rin daw na may nakain ng mga ito na nakasama po sa kanilang tiyan. Agad namang sinuspindi ang klase at nagpatupad po ng blended learning. Sa bayan naman po ng Rizal sa Palawan, 13 high school student ang sabay-sabay umanong sinaniban ng masamang espiritu. Nagbabalik ang ating high school days. Ganito lang mga problema natin nun, Sa bawat classroom may mga sinasaniban. Namimiss nyo na ba yung ganong simpleng buhay? Ayon po sa barangay, ilan sa mga estudyante nawala ng malay. Ikaw naman, baka naman totoo nga ito, may mga ganun talaga. Naging pahirapan po ang pagsagip sa kanila dahil nagpumiglas daw ang ilan sa mga bata. Ligtas naman na ngayon ang mga sinaniban daw na estudyante. Pero trauma raw ang inabot ng maraming bata sa paaralan. Patuloy po silang inoobserbahan ng mga opisyal. Yun po kasing mga kabatch ko, o yung mga millennials sa mga trentahin nating tita, ito madalas noon po talaga ang nangyayari sa mga schools noon. Hindi ba kaliwat kanan po yung mga sinasaniban? O ngayon dyan sa Rizal, Palawan, meron din daw sinaniban. Sa iba pang balita, mga kapatid, sinuspindi po ang pasok sa buong Camarines Norte ngayong Lunes. Kasunod po ito ng natanggap na banta sa seguridad ng mga eskwelahan sa lalawigan. Ayon kay Camarines Norte Governor Ricarte Padilla, layon po ng suspensyon na tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at maging ng publiko. Bineberipika pa ng mga otoridad ang umano'y banta. Hinikayat naman ng mga taga Camarines Norte na gamitin ang suspensyon para paghandaan ng Super Typhoon Inday. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.